92.3 FM, our favorite music radio ka-vibes, ang lupet! Magandang afternoon sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila. Heto na nga, kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan. At ang Diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si DJ Jaiho. DJ Jaiho na naniniwala sa kasabihan na ang babaeng may ngiting matatamis, bagong release sa 4-piece. Pasabog, diba? Sana all may 4-piece. Tontawa ha? Alam mo, in fairness, yung mga followers ko talaga at saka yung mga nanonood sa akin kapag nagla-live ako, sila na yung mga nagpapadala ng mga kasabihan. Kasi nga, di ba, araw-araw iba-iba yung mga kasabihan natin. Meron tayong mga kasabihan na parang kapag feeling mo sa relasyon, oo, isa sa inyo, sa partner mo or ikaw, red flag, o di ba, bahala na kayo. Dahil hindi kayo tahong. Hindi. Ibang red flag yun, mali. O, di ba yun sa mga sa mga halamang dagat, yung mga ganyan. But anyways, 3:24 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Very, very special shoutout agad-agad sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa 92.3 sa Metro and Mega Manila. Hello! Maulan. Oo, manaka-naka ang ambon-ambon ngayon na atake. Mula sa may, syempre di ba baka mamaya sa inyo mainit. Dito sa dinaanan ko from Espanya, Manila, going to Rotonda, Quezon City, manaka-naka po ang ambon. Oo, hindi po ako galing sa Pag-asa. Oo, isa lang din po akong kagaya ninyo na bumiyahe at naranasan na mabasa. Haray. Haray na ko. Hindi. Siyempre naman, sa lahat ng mga nakatutok, of course, sa 101.9 sa FM Radio sa Davao City, sa 89.5 sa FM Radio sa Davao del Norte. Una sa lahat, maraming salamat ha. Kasi nakita ko po at nabalitaan ko po na number 1 tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng hapon ang time slot ng Banana Crew dyan sa Davao City. Sa lahat din ng mga nakatutok sa 102.3 Baguio at sa Bacolod, tanan nga mga palangga ko nga gwapo ka gwapa. Ara ka mo diraga, gapamati sa akon subong. Sa 97.5 sa Jansan, hello sa Tuna, capital of the Philippines. Yes. Nako, eto na. Ang dami nating kasama ngayon. Hindi po 1, 2, 3, 4, 5, kundi 6. 6 po ang mga bisita natin. At sila pong lahat ay nagmula sa Mr. Friendship. Maganda to, dapat sila yung magpapakilala. Yung parang sa pageant night, diba? Yung, please welcome our candidates. Ganyan, o. Tapos isa-isa magpapakilala sila. Simulan natin mula dito sa side na ito. And 3, 2, 1, and go! Hello everyone, my name is Justin Taiga Versoso Navarro, representing the Filipino community of the United States of America. Oh, how are you today? United Kingdom yan. Harry Potter, ganyan. Oo, Harry Potter, ganyan. Oo. Hello, so you're from UK? USA po. Hindi sa UK? Mali. No, akala ko UK, USA. We're exactly in the US. From Salt Lake City, Utah. Oh my God, Salt Lake City, Utah. I love it. Meron din kami yung dito Oo. Yung mga taga dito, yung mga UD, hindi pwede. Mali. Thank you so much, Justin. Ang ganda ng pangalan na Justin. Parang reminds me of my... Wow! Hi, Baba, I miss you. I miss you, Baba. Thank you, Justin. Up next, we have from... Hi everyone, I'm Drew Asti Flores Bernardo from the Filipino community of Canada. Oh, wow, Canada. May mga kamag-anak ako dyan sa Canada, yes, of course. Umuwi ka talaga para dito sa Mr. Friendship? No, I've been staying here in the Philippines for quite some time now. Ay, Antara. I love yung yung quite some time. Diba? Parang akala mo talaga laking America. Yung mga gano'n, yes. Thank you so much, Drew. Ayan, next.
Hello mga kabanana crew, I am Dr. Ernest Agustin Despobuladero Lucila from the beautiful province of Sorsogon. Ay, Sorsogon! Yes. Bongga yan. Diba? I left my heart in Sorsogon. Diba? Kung saan sina Heart Evangelista, saka si Sir Cheese Escudero, ganyan. Maraming magagandang mga crafts sa Sorsogon. Kasi si Heart, diba, parang fini-feature niya yan sa mga vlogs niya. Bongga, diba? Up next! Mabuhay everyone, my name is Ryan Cruz and I'm representing the Land of Smiling Beauty, Cagayan Province. Ay, antaray. Smiling Beauty. Di ba ang City of Smiles, Bacolod? Di ba? Parang gano'n. City of Smiles, Bacolod. Sa inyo, Smiles, Land of Smiling Beauty. Land of Smiling Beauty. Ay, pasabog. Sa Sorsogon, ano? The beautiful The beautiful Sorsogon. Hi, I am DJ Jaiho from Tondo, Manila, the land of the flying bottles. Scream and shout. Ah! Sigaw ka talaga, di ba? Kasi nga sa Tondo ganun eh. Oh, next. Hi, mabuhay. This is Adrian King Sobihana, proud and honored to represent the bayan ng Bayani at Banal, Bataan. Ay, ayan ang bongga. Saan ka sa Bataan? Mariveles, Miss Mariveles. Lagi ako napunta dyan sa may Orion, Wow. Orani. Di ba may ganon, Yes, di ba? right. Kasi pag napunta ako dyan, yung mga friends ko, sobra nila akong pinaghahandaan. Ang lalaki ng crabs, di ba? Perfect. Sa Yes. inyo rin ba sa Mariveles? Malaki. Yes. Oh, di ba yung may dyan yung sikat yung Mount Samat sa Right. Bataan. Mhm. Oh, yung Dambana ng cruise. Kagitingan, Oo. yes. Ano siya? Dambana ng Kagitingan. Dambana ng Kagitingan. Pero dahil mag-Burmans na, dambana ng simbahan. Mani. Thank you so much. Thank you. Next. Agbiag, I am Henry Antalandray Nanto Jr. from the city of Love and Care, Candon City, province of Ilocos Sur. Ay, I love it. Sa Kandun. Yan, sa lahat ng mga Ilocano, hello sa inyong lahat. Lagi ako dyan. Oo, tama na. Ilocos Sur, tama, di ba? Dyan may, hindi, Ilocos Norte. Tama ba? Ilocos Sur, yung vegan. Opo. Di ba yung vegan? Oo, yes, sa may Calle Crisologo. Ikaw, sa Kandun, nadadaanan. Opo. Yes, alam ko yan. Malapit kayo sa La Union, yung mga Opo. ganyan. On taray, di ba? Tsaka ano ibig sabihin ng agbyag? Mabuhay po. Mabuhay. Dito sa Manila, iba yan eh. Pag, Tsare. Diba? Oh my God! Oo, agbyag. Oo, ganyan. Mabuhay. Diba? Bakit oh my God, agbyag! Ibig sabihin, oh my God, mabuhay. Ganyan. Oo. Ay, malakas tayo sa Ilocos Sur. Yes, number 1 din tayo dyan. O, eto na, syempre, isa-isa. Ikaw na kalimutan kung balikan yung sa'yo. Sabi mo, Doc. Ang pangalan mo ay Doc. Ernest po, Doc Ernest, para yung Yes. yung pagiging isang doktor, medical doctor. ikaw ay medical doctor Yes. talaga? Nag-doktor ka talaga? Yes po, practicing. Practicing na. Ano yung mo? Major din ang tawag, di ba? O specialization. Specialty, yes Oh, po. yes. Yes. Tara. Yes. Buti na lang. I, Buti lang, hindi boba-boba 80-80 si DJ Jaiho, di ba? Either specialization or ano yung major pag sa college, di ba? Yes. So yung specialization mo ay? Surgery po. Ay, ang taray. Mga rito-ritoke. Soon. Ay, taray. Still Oh my in God, training. Hindi ako makarelate. Wala, hindi ko talaga alam yung what about? Tell us naman. Wow, taray. Ayan, ano yung pinapractice mo na ngayon? Currently kasi bumalik ako ng province to serve pa din. Ayan. And this coming December I'll be going back to to the OR. So Talaga? first year surgical resident ulit. Kasi last year I stopped for a while kasi I needed to go back to the province. So, di ba pag ganyan, kailangan nyo ng mga parang guinea pigs, yun lang yung term, pero di ba kailangan nyo ng mga papayag na libre na pagka-practicean nyo, na may waiver lang? Tama ba? Ibang field siya kasi ako general surgery yung tinake ko. Yeah, pero, yung sa cosmetic surgery po ata yun. ayun gano'n. Yes. So, sa general surgery, kunyari, merong operan sa puso, yung mga Yes ganyan. po, lahat. From head to toe. Talaga? Hindi ka takot sa dugo? No, I'm a medtech by the way. Talaga? Medical technologist ako, pre-med. Bakit yan ang kinuha mong course? So, di ba sabi nila nakakaubos daw ng buhok yan? Depende sa genes, no? Pero, Tama, depende sa genes kung kalbuhin talaga yung mga yeah. Oo, di ba? Kung talaga kung mga taga pa-north. Oo, di ba? Yung mga kinagisnan. So, yung sa'yo, bakit yan ang kinuha mong kurso? kasi dito ako
nagiging energetic. Yung ano ko talaga, since bata pa ako, parang mas gusto ko talaga ng kukuti-kuti. Eh, di ba mahirap yan? Kasi syempre, di ba parang kailangan, alam mo yung human anatomy, yung wow, sorry, okay, loko. Yung parang, don't gamol me, ha? di ba, dapat totoo, dapat alam nyo, kunyari, sa halimbawa, sa face, hindi ka basta-basta mag-i-injection, kunyari sa Botox yan, antara, di ba, basta retoke, alam na. Hindi ka dapat nag-i-injection kasi baka may matamaan kang mga nerves, ganyan. So, kabisado mo yung Yes, pero syempre kailangan nagre-review pa din. For example, may OR kami tomorrow for Kailangan appendectomy. aralin. Dapat alam mo yung nerves and then surrounding vessels, mga ugat. Kasi Correct. yung ugat natin, iba, veins, arteries, and Yes. Ay, and nerves. alam ko yan. Tatlo kasi siya in Tagalog. Totoo. What are the three? You're getting into my nerves. Yun na lang, di ba? O, nahirapan. Uy, yung bongga mo, I'm so proud of Thank you, you Doc Ernest. Sana, pero syempre, di ba, Doctor, kaanday mong iniisip. Pero ano yung nag-push na sumali sa pageant, Mr. Friendship? Yes, ever since kasi, year 2017 yung first pageant ko. So, doon pala nag-start ako na... Nag-enjoy ka? Yeah, doon na nag-start. Tapos, ginoong pala kaibigan ako that time. So, fast forward, lahat ng pageants ko, lagi ko nakukuha Mr. Friendship. Congeniality and Oo. Mr. Friend. Naubos ko na yung lahat. So, that's why I'm here. Ay, talaga. The epitome of friendship. Wow! Yun na nga. O, ikaw, Justin. So, kung si Drew, tama, di ba? Tama. Kung si Drew kanina, hindi naman siya sa Canada nang galing at umuwi. Ikaw, US talaga, Salt Lake City, Utah. Pumunta ka ng Pinas for this? Actually po, I was born and raised sa Houston, Texas, and then I've been living sa Salt Lake for the last 4 years. But I try to visit the Philippines whenever I can. So the last time I was here was actually in March to visit my lola. So it's good to be bisita back. lang. Mhm. Bisita lang. Tapos, paano ka sumali sa Mr. Friendship? Well, actually, what a lot of people don't know is that I was supposed to join a pageant sa US, but I believe that we're redirected, as the famous quote goes, diba? Diba? Every rejection Yes, will lead you So, to... Diba? Redirection. Lead you to the Lord. Will lead you to redirection. Ayan. So, ito yung napuntahan mo talaga. Yes Ah, po. bongga. And this has been my dream talaga for the last 10 years, because to be a Mr. Philippines is really different. It's representing the whole nation, and we have the best fans. So, True. Yes. Sana sa pageant world. exactly. Diba? Sobrang bongga natin dyan. Diba? Parang kumbaga sa mga sports enthusiasts. Ay, congratulations pala kay Alex Iyala. Diba? For winning sa tennis. Diba? Ng bongga. And speaking of sports enthusiasts, diba? Sa atin pagkalaban ni Pacquiao. Diba? Minsan nga, parang holiday. Walang tao sa labas. Ganyan. Kapag pageant naman, diba? Oo, busy-busy rin ang lahat. Nag-cheer. At saka sa botohan, hindi nagkapakabog ang Pilipino. Diba? Pagdating sa boto-botohan. So, ayan. Bukod sa pagiging isang candidate ng Mr. Friendship, kung si Ernest ay doktor, ano naman ang yung pinaka-job mo talaga? For my job, I actually work as an accountant in the US, but my background is actually in veterinary medicine. So, parang vet nurse ako. Talaga? Mhm. Bongga, so mahilig ka sa mga animals. Yes, Oo, yung mga mabait na animals. Yes. Kasi maraming iba, hindi mabait mga animal ni Tsering. Oo. So nag-oopera ka din, yung mga Yes po, yes. Ang hirap nung kanila naman, pasabog din yung kanila. Kasi kung sa tao, matatanong mo kung asan masakit. Di ba? Yung ganon. Yung sa aso, hindi ka pwedeng gumanon, di ba? Oo, ayan. So, paano nyo na-detect, kunyari, yung aso, hindi okay, may parvo, yung mga ganyan. Di ba? Hindi mo sila matatanong, di ba? Paano? Very much po, you feel their emotions, and then a lot of body language. So I feel that really helps a lot, especially when I interact with other people. Kasi with Ay, animals, body naman, language yan Body talaga. language Pia talaga. Moran, body language. Di ba yung ganon? Oo. Yan. So, ang galing. May mga napagaling ka na ng mga animals. Yes po. Oh, yung taray. So, bukod sa mga pagiging candidate nila, no, may kanya-kanya silang pinagkakaabalahan, di ba? Thank you so much, Justin. Ang galing, ang cute talaga pagka, yung tunog ng boses, parang may half-half talaga. Halfies! Yes! Ayan. Halfies birthday! Mga ganyan. Thank you, Justin. Drew, ikaw naman. So, from Canada, ang nirepresent mo ay Filipino community from Canada. Yes po. Yes. O, kwentuhan mo naman kami. Ano namang ginagawa mo sa buhay bukod sa pagpa-pageant? I'm a practicing veterinarian po Ay, ganun din. at a zoo. So I'm Sa zoo? Yeah. Oh, I love it! So I Ayan. mainly work as a marine mammal veterinarian po. So with dolphins and sea lions naman po yung inaano ko. Ang taray, mga dolphins and sea lions. So ano yan? Kung dito sa Pilipinas, sa Manila Ocean Park. Di ba yung mga ganyan? Ocean Adventure po in Subic. In Subic, meron. Zambales. Yes po. Talaga? Yes po. Doon ka nag-OJT? Currently working po. Talaga? Right now. Yes po.
How do you deal with dolphins? First of all, we Wow, how do make you deal with sure that dolphins? we have that human-animal connection. We maintain it through positive reinforcement, daily trainings, feedings, para po we can gauge their own health, their status, all of that po. Taray, di ba? Meron ako napanood sa TikTok eh. Di ba yung parang yung matagal niya nang siya yung nagtitrain and everything. Napanood niyo rin ba yun? Tapos biglang parang syempre nagwala yung yung dolphin, di ba? Gaya, siya rin yung atake siya, may mga ganon. So paano maiiwasan yung mga ganyan? It's all Taray na about... yung banana ko, parang National Geographic na yung anak. Di ba? Usapang hayop! Di ba? Ayan. So, Justin already mentioned earlier that we take a look at their body language mostly. So, if we respect the animal's emotions, their current state, so we can avoid all of those mishaps po. Parang tao rin pala talaga. 'Di ba? Kailangan rumispeto rin tayo sa kapwa natin para yun din yung ibabalik sa atin. Ay, ang galing. Oh my God, parang feeling ko na humanize ako. Hindi, Jay. Okay. Hindi, pero totoo, di ba? Feeling ko, dun sa sagot mo pa lang na parang yung kailangan mong i-observe yung kung ano yung papaano yung kilos at galaw ng mga hayop, ganyan. Ganon din. Hindi, pero paano yung tunog ng dolphin? Marunong ka? Hindi po. Di ba may gano'n? Yung tunog na yung mga ganyan. Di ba? Yung parang nag-whistle sila. Oo, di ba? Parang kasing magkakatunog sila ng whales. Di ba? Yung mga ganyan. That's how they Sorry. communicate po kasi. Oh, primarily. sorry. Kinlolo-ko-loko. Hindi kasi di ba maganda pag maging observant ka talaga sa mga bagay-bagay. Oo, ganyan. Eh, ba't ka naman sumali sa Mr. Friendship International Philippines? So I started joining pageants po kasi as a kid. I started sa school ng grade 5. Ayan, tara. So- Extracurricular activities. Yes po. Yes. And then I fell in love with it ever since. And yung the goal of representing and putting out my advocacy out there is just so fulfilling that I'm trying to do it as a professional as well. Bongga. Mamaya tatanungin ko yung mga experiences nyo, pero thank you so much sa ating first batch of candidates. Oo, di ba? Susunod naman syempre from Cagayan Province. O, di ba? Ikaw naman, Ryan. O, kamusta ano naman pinagkakabisihan mo? Huwag mo sabihin sa akin na vet ka rin, ha? Actually, I am a graduate of medical technology. Ay, So, lahat sila. during the pandemic, Finders pinapractice ko sila. yung pagiging medtech. So, I was one of the frontliner before. Ay, Yes. salute to all the frontliners. Hindi lang nung pandemic, kundi araw-araw, 'di ba? Yes. Kasi alam mo, nung kailan lang March ata, na-confine ako, grabe, iba yung level ng alaga sa akin ng mga medical, mga nasa medical fields, 'di ba? Yung mga nurses. Tapos yung doctor ko, buti na lang, talagang gwapo-gwapo ni Dr. Lou, 'di ba? Totoo. Ayan. So, ayan, anong ginagawa mo naman? Sa Medtech, 'di ba, more on sa kayo? Mga gamot-gamot, tama ba? No. Actually, sa mga laboratory test kami Laboratory yung nagtetest ng mga blood, ng Ay, mga alam ko na. sputum, Alam ko na. Yung pagkahininga ng general check-up. Yes. Oo, yung kunyari, kailangan malaman yung kung mataas yung creatinine. Yes. Yan, oo. Kung may dengue, yung mga ganon. Ang galing, hindi ka rin takot sa dugo. Hindi naman. Tsaka sharpshooter din naman kasi ako. So, Aray. Sorry. Sharpshooter yung sabihin, kaya mong makakita ng ugat agad-agad. Alam mo, nahihirapan yung mga doktor na, totoo, mahirap akong kuhanan ng dugo. Hindi kasi lumalabas yung ugat ko. Nag-hide siya kasi afraid siya. Oo, eh. Can you shoot me? Para, para makuha naman ko ng dugo. Oo, charing lang. Ayun, so magaling kang kumuha ng dugo. Hindi mabigat yung kamay mo. hindi naman. Totoo ba? Ito tatanong ko lang sa atin lang ha. Hindi naman sa number 1 yung pag-aba na. Wow! Pagka ba yung mga nasa medical fields, di ba kunyari nairita sila dun sa mga, tanong lang to ha, curious question na, kunyari nairita sila dun sa mga, kunyari ang gulo-gulo, maldita, okrayera, ganyan. Malaking karayom yung ginagamit. Di ba? Totoo, tanong ko talaga yan kasi parang dati nagpa-medical ako tapos parang yung iba nakita ko may maliliit naman na ginagamit na parang pwede naman pala. Bakit sa akin ginamitan nung malaki o yung kasunod ko? Ano yan? Choice. Di ba may gano'n? Choice nyo yan na parang, maldita ka. O itong sa'yo para mas makagante ko. Siguro gagamit kami ng mga malaking karayom talaga pag naubusan kami ng mga mas maliliit. So walang bearing kung Wala maldita naman, or ganon. Yes. Tapos di ba bawal sa inyo yung kasi syempre in a world na usong-uso ang pagbablog, di ba usong-uso ang mga videos and cameras, ganyan. Di ba parang
may rules na hindi kayo pwede niyong i-sue kapag ka binidyoan kayo without your consent. Yes, actually. Di ba? May ganun yan. Ang galing ko, di ba? Observant ako. Siyempre, makonfine ka nga naman ng isang linggo, di ba? Di mo ba ma-observe ng bonggang-bongga? Ba't ka naman sumali? Actually, this is my second national pageant. Ano yung before. una? Last 2023 sa isang organization din, ganitong setup din. Parang sumali ako dito kasi gusto ko parang i-represent din ang ating country and of course to gain more experience pa at magkaroon pa ng open opportunities na pwedeng maano sa akin na magkatulong sa growth ko. Ang taray. Tama naman yun. Kasi syempre, di ba, ito yung mga bagay na ginagawa nyo dito. Hindi naman ginagawa ng everyday na normal na tao, di ba? Yung mga pinupuntahan yung, like ganito, yung mga radio guestings and everything, di ba? Nakakadagdag to sa pagkatao natin, di ba? Yes, and yun parang passion ko rin kasi siya talaga na habang bata pa kami, grab ng opportunity kasi minsan lang naman itong mga opportunity na pumapasok sa buhay namin. Totoo. So, habang malakas pa kami, ayun. Ayan, sige. Tatanda at lilipas din ako. Sorry. Tsaka nasaktan ako dun sa habang mga bata pa kami. Parang magkakaedad lang tayo. Parang magkakaedad lang naman tayo, Ryan. Oo, yan. Tama Habang naman bata din. pa tayo. Tama rin. Ilan taon na ba si Ryan? 31. O, di ba? Ako nga 27 lang. Hindi na naalis sa 27. Charot lang. Thank you so much, Ryan. O, syempre next, ayan. Ikaw naman ay mula sa Bataan. Ayan. O, Adrian. O, yan. Kwento mo naman kami. Bukod sa pagka-pageant, ano naman yung tagang pinagkakabisihan mo sa life? Ako, Miss Jai ho. Wow, miss. Oh. I'm a graduate of tourism management, but my profession now is very different from what I took. Right now, I am a supervisor from an international company. We are also related to medical and DNA services. So I believe most of us are in medical field. Ba't but, ganun? yeah. Lahat sila nasa medical field. I love it. So, ang dami ko ng friends na mga doktor, dami ko ng friends na mga nasa medical field. Hey, can you check me? Kaya, oo, ganyan. One shot away. Oo, one shot away, totoo. So, ba't ganun? Bakit from tourism napunta ka sa medical field? In-offer ng pinsan ko and the opportunities is there naman, so why not took Grab it? lang, And oo. work from home setup. So aside from my profession, then I can take pa yung passion na I wanted. Mag-pageant. Right. O, so kung yung iba may pang second time na sa national pageant, ikaw pang ilan na? Same, second time. Second. Yes. So dati naglalaban-laban na rin kayo? No, from different Ah, pageant. talaga. Okay. Oh, go. Ako naman po, I'm out of the stage for 4 years and this is my comeback sa Mr. Friendship. And I believe kasi... comeback. So, ibig sabihin ng Mr. Friendship ka na before? no, from different pageant Different po. pageant. Yeah. Okay. Comeback to pageant industry. Okay. Ayan. Oh, how was it? Kamusta? Anong pinagkaiba sa dati at sa Mr. Friendship? Good, pero this time siguro more on social media engagement yung pageantry. Very evident naman po in yes. promotions, right? There. But still the same, purpose-driven and advocacy pa rin po yung mga pageants. Same as with Tama. Mr. Friendship. Totoo. O yung paano naman yun? Siyempre marami tayong mga nakikinig ng mga drivers, ganyan. I-share mo sa kanila at ipaintindi natin sa kanila na bakit ganun? Nasa bahay lang pero pwede nang magtrabaho. Ganyan, Yes, oo. work from home. Sobrang laki po Oo. opportunity ngayon. Nag-start yan, of course, nung pandemic, di ba? Na right. pwede pala na magkaroon ng work from home setup. Basta dapat malakas ng internet, di ba? In opo. fairness, no, sa totoong buhay lang, meron talaga mga areas na mahina yung internet. Pero di ba, ano rin naman natin, bigyang pansin din naman natin yung ginagawang efforts ng mga different companies para palakasin yung signal natin sa Wi-Fi, yung connection natin, di ba? Yan. Pero yung work from home may piyok pa, di ba? Pero yung work from home setup, paano siya nag-work? Like ikaw, nung pandemic ba nag-start itong trabaho mo o ngayon work from home na yung offer talaga? Opo, 3 years from before. 3 The years from- pandemic? Oo, yes, kasi parang 6 years na no, yung nakalipas. Opo, Okay. doon po ako nag-start ng work from home. So, Canada-based siya, related sa medical and DNA. So, ganun po yung setup namin, more on engagement lang with the clients. Hindi siya yung parang virtual assistant, gano'n? Or is Medyo. your term virtual assistant para mabilis yung... VA may gano'n. Yes. Okay. Bongga. So, iba yung oras mo. So, kung from Canada, hindi Philippine time yung sinusunod. EST. Yes. Oo, ayan. Diba? Yes. Ay, di ba meron din PST?
Philippine Standard Time, yung sa inyo, yung sa inyo. EST, Eastern Standard Time. Ayan, oo, tama. Ay, di ba meron din yung parang papatayin mo muna yung sa isang oras, ganyan. Yung para makapag-conserve ng energy. Yung Meron ganyan. po, yes. Kasi dati sa call center, naalala ko yung mga ganyan-ganyan. Nag-call center kasi ako. Thank you so much. Thank you. Adrian, syempre yung from Candon naman. Ayan, oo. Henry, ikaw naman, medical field din. Hindi po. Ayan, Ako lang okay. yung naiba na. Saan ka? I am a graduating student of Nag-aaral criminology pa. student po. Ay, ang taray, magpupulis. Oo, taray, no. Ang probinsyano. Ano siya? Diba, ganun? Coco Martin. Diba? Cardo Dalisay. Police. Yan. Oh, bakit naman, criminology ang tinik na course? Sinabi ng tatay? Hindi po. Ayan. Na-inspire po ako sa tito ko. Pulis po kasi siya. Tapos, Siyempre, saludo rin sa mga Opo. sangkapulisan, diba? Yes. bata pa po kasi ako, nakikita ko na siyang naka-uniforme, ganun. Kaya na-inspired po ako. Totoo. 'Di ba dapat Hanggang very sa neat 'yun, hindi pwedeng gusot-gusot kasi 'di ba parang isa 'yun sa tinitingnan talaga Opo. para perfect. 'Di ba 'yung sa una pag umaga tinitingnan lahat 'yan. Oo. Opo. Yan. So kailan ka graduate? Next year po. Next year na, antara. Nagpunta ka na sa yung sa Baguio, 'di ba may ganun? Sa Bio Center po. Di ba sa Baguio yung pag kunyari pag PMA yung pag graduate yung sa mga police. Hindi po ganun yung Ano yun sa inyo? tatapusin ko po yung 4 years ko. Na course? Opo, yung na course. Tapos Ang sikat na sa pulis dito sa Maynila, 'di ba yung sa may PCCR? Yung sa may Quiapo, may ganung school na sikat. 'Di ba sikat 'yun? Philippine Channel Criminology. Yes, oo daw. Yes, nag-agree sila. 'Di ba ng bongga? Yes, taray. Ayan. So ikaw, isang taon na lang, pulis ka na kaagad? Hindi po, magbo-board pa. Mag-board pa. Uy, good luck sa board ha. Ay buti naman, pwede kang sumali sa pageant. Kaya nga po, naging pasasalamat ko sa mga instructor ko dahil pinayagan po ako kasi next year, Ano yung tawag? Instructor. next sem po, mag-intern na po kami. Mag-duty na po kami sa different station, ganun. Antaray. Saan mo babalak dumuti? Sa Ilocos Sur? Ilocos din po. Ilocos. Ganun ba yun? Dapat kung saan ka dun lang or pwedeng may na-assign sa Manalayo? Opo, pwede naman. Meron din. Depende kung saan mo bet mag-duty. Mag-a-apply ka. Oo naman po. Applyan lahat para kung saan papala rin, doon na lang po. Bongga, di ba? Yan, palakpakan naman natin silang lahat. Di ba? Isa-isa na nating nakilala lahat sila sa 6-5 ang nagmula sa may kinalaman sa medical field. Di ba? Syempre. What is Mr. Friendship all about? Kasi syempre, di ba, parang sa iba bago yan, parang lahat naman pwede maging mapagkaibigan, di ba? Pwede naman. Pero ano yung pinaka-goal? May mga advocacies ba kayo na may kinalaman sa friends or pagkakaroon ng kaibigan, ganyan? Sino pwedeng makapag-explain? Sige nga, Justin, ayan. For me po, the mission really of Mr. Friendship International Philippines and the international organization is really unity. In a world right now where we have a lot of divisiveness, it's really Unity! Yes Yan ang po. sinasabi ko sa Unity talaga. Parang di nangyari dun sa alam ko kung sino yun eh. Hindi, charing. So yan, okay. Yun po. So yes, I feel like it's really important naman that we unite in a world where we feel separated all the time. It's really important to move forward. Yes. So may kanya-kanyang advokasya. Yes. What's your advocacy? Mine is probably very similar to Juice because they were both in the veterinary field, but mine is really for animal well-being po. And then also for the workers of the veterinary profession kasi po, the veterinary profession is really struggling, and a lot of the professionals that work in there, they struggle a lot with their mental health. So for me, it's really important to advocate for them din. Yes, bongga. So, parehas kayo. Hindi. Ayan. Ikaw. Yung second name mo palang cute, no? 'Di ba? Drew Asti po. Asti, yes. Bakit? Ano yan sa Encantadia ba? Kasi Asti Perena, yung mga ganun. Hindi po. Kasi po, when my mom was pregnant with me, she was, her craving was a white wine named Asti. Talaga. So, she named me after that. So you will age like a fine wine. Hopefully. Diba? Ikaw, ano naman yung advocacy mo? Since I'm working closely with the zoo po, I'm more focused on conservation, rescue, and rehabilitation of wild animals. So yun po yung gusto kong focus. Because especially with the news right now about Pax Silica, which will displace a lot of just ecosystems, it will affect the environment. So yun po yung gusto ko sanang bigyan ng Pansin. attention. Ikaw ba, Yes, agree ka ba sa pagpalagay ng paksilica dito sa Pilipinas? Of course, hindi po. Kasi di ba yung parang sabi, 5 gallons of
water per day ang kailangan. Oo, 'di ba? Hindi siya basta-basta kasi kahit na we are surrounded of water sa Philippines, hindi basta-basta, 'di ba? Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung clean water na pwedeng inumin, 'di ba? Ayan. I don't want to deprive other people of job Buti opportunities. na lang sinabi mo yung Paxilica, buti hindi ako Fox? What's Paxilica? I don't want to comment about that. Diba? Buti hindi ako nag-ganon, no? Yes po. Lahat tayo, may familiar tayo sa Paxilica, yes. Oo. Yeah. So I don't want to deprive other people of job opportunities po because that's the main selling point of Pax Silica here in the Philippines. But I think the price of job opportunities should not be paid for by other lives as well. So we have to consider everybody here in Earth living, not just Parang for feeling ko, humans. 'di ba, kailangan talagang pag-aralan ng mabuti. Yung 'di ba like may sinasabi namang options like I'm not sure ha, correct me if I'm wrong. Ito lang yung mga nabasa ko po at naabot ng narurok ng utak ko, 'di ba? Kasi syempre, 'di ba? Parang I to my understanding, 'di ba meron din yan sa ibang mga bansa, like for example sa China. 'Di ba yung sa kanila nilagay nila mismo sa ocean nila sa kung saan yung sa water talaga pa sa malapit. Pero kasi sa atin, 'di ba? Their plan na ilagay siya sa Tarlac kung saan maapektuhan yung ating environment talaga. Pero kung halimbawa sabihin nila, bakit hindi ilagay sa Batanes area yung marami. Example lang po for conversational purposes na kung saan maraming water o kaya kung saan yung pwedeng ilagay talaga. A-agree kayo? Depende sa kung ano yung pag-uusapan. Hindi pa rin po. I think it's just too much of a risk and there are too many cons to putting it here. Sa iba na Because- lang. 'Di ba? Parang in short, sa iba na lang. 'Di ba? Oo, yes, oo. Ay, Antara, I love it. I love the conversation. So, babalik po ng Why Speak. hindi to Why Speak. Oo, totoo. So, ganun yung sayo. Ang ganda nung rehabilitation ng mga endangered. Nagpunta ako ng Manila Zoo. Abangan nyo yung content ko sa Manila Zoo, ganyan. In fairness, salute to the local government unit of Manila, si Mayor Yorme Isko Moreno. The last time na nakabisita ako doon, ibang-iba pa yung itsura niya. Pero ngayon talaga, ibang-iba na rin yung itsura. Mas pinaganda, yes. Check na check para sa akin yan. Pero parang feeling ko lang, naramdaman ko na parang konti na yung animals. As in, syempre pupunta ka doon dahil susya sa mga hayop, ganyan. Parang ang konti na talaga na nakita ko. Tapos saka hindi, na-miss ko yung yung matandang elephant na wala na ngayon. Ang nakalagay na dun sa area niya, zebra. Yun na yung nakalagay ngayon. So parang, hindi ko alam paano ba siya gawin? Mag-donate si Sir Chavit sa Baluarte. Gano'n. Ano ba? Hindi ko alam, diba? Diba dapat may ganon? Yung sa Baluarte kasi marami naman siyang mga giraffe. Diba yung mga giraffe kay Sir Chavit? At saka may, hindi ko alam kasi diba alam ko, diba merong island sa Pilipinas na nung panahon ng mga Marcoses dati, parang ginawa siyang, dilagay yung, yes. anong island yun? Hindi po, savanna is yung type of terrain. So parang in-import po yung In-import animals. dun sa isang isla na gano'n na parang naloka yung mga tao kasi tao yung nakatira doon. Parang sila na yung umextra yung mga wild animals na yung mga nandoon. Hindi ko alam kung paano. Sana dagdagan yung mga hype sa Manila Zoo kasi nga ang dami pa rin naman pumupunta in fairness. O, di ba? Maganda yan. Oo. Ikaw naman, anong advocacy? Yes, my advocacy is very close to my heart since I've been doing it since my pre-med Oh, years. wow. Heart surgery. Hindi naman. How I wish. But my advocacy is preventive medicine and community health. So, I am... So, preventive medicine and community health, ibig sabihin, parang prevention is always better than It is cure. the cure. Oh, diba? Okay, lolo-loko. Okay, go. Yes. Yes, I've been practicing medicine since 2015 as a medical technology technologist. Tapos ngayon na doktor na ako. I'm the team leader of the Kalusugan program before of geographically isolated disadvantaged area. So, pumupunta po kami sa mga areas wherein may first time pa lang ginagawa ng mga daan. So, doon kami pumupunta. May mga first time na nakakita ng mga doctors, first time pa lang nila. So, sobrang nakaka-touch yun ng puso and then sobrang fulfilling niya as a doctor. That's why I decided to go back muna sa province ko to serve pa din, no? Yun. Totoo. Actually, wala kayong kinikita dito sa mga gantong eksena pero parang yan talaga yung because you guys are with a big heart, 'di ba? Para sa mga kababayan natin, 'di ba? So sana yung mga
bato-bato sa langit, 'di ba? Yan, important din natin, wag puro pera-pera yung anes, 'di ba? Mag-ano rin tayo sa community. Magbalik tayo, 'di ba? Budgetan natin ng bonggang-bongga yung medical field, 'di ba? Ganyan yung mga teachers natin kasi sobrang baba na nung sa education ratings, 'di ba, ng bongga. Thank you so much, Doc Ernest. Ikaw naman. Hello, ang advocacy ko Oh my God, hello? Hello. Ayan, advocacy My is- advocacy is all about digital wellness and mental health because I want to relate myself here sa pageantry to inspire other also na victim ng mga bullying and discrimination. So gusto ko maging example ba sa mga taong nangangarap din na maging isang pageant king na hindi ahad lang ang kung ano man ikaw, ano man status mo sa buhay as long na naniniwala ka sa sarili mo na kaya mong abutin kung ano man yung pangarap mo sa buhay. Gusto ko ako yung maging silbing inspirasyon ng mga bawat kabataang nangangarap. Paano yung digital health? Through promoting kindness online po. Yan. Yes. Ayun, taray, bagong term yun para sa akin. Digital health. Yun pala yun. Na dapat di ba kasi parang ang normal lang sinasabi, let's all be kind to one another. We don't know the struggles ng mga ibang mga tao. Kaya, di ba yung words natin, maging mag-ingat. Yan. Oo, di ba? Thank you so much. Next, ikaw naman, from Bataan. Yes po. Hi, Miss Jai. My advocacy will always be from based tourism pa rin po. My degree. I love traveling, especially domestic here in the Philippines. And recently po, I've been to Siargao. And they are very famous ngayon for skating. And I rented one kahit di ako marunong. Yung skating, di ba yung sa sikat na bridge? Yes. Tapos, di ba ginawa ni Aura yan? Nag-trending si Aura dyan. Oh, okay. Yeah, I saw Aura there. And then someone tapped me, bata siya, and asked me, Kuya, pwede kitang tulungan how to learn skating, just give me for baon. And that really touches my heart. Sabi ko, there's a lot of people, even the local communities, na umaasa sa tourism, under ng tourism. And we, the Philippines, has a lot to offer sa international stage and international scale. And so with this one, I wanted to uplift not just the tourism but also help the local communities na umaasa po sa tourism ng Philippines. Ang bongga. Dahil lang sa experience mo na yon, nahabag ang puso mo, di ba? Ginawa mo siyang advokasya. Taray, perfect. Thank you so much. Thank you. Next, your advocacy. Yes, I am a man who who value the importance of equality. My experience with discrimination have shaped me to lead with integrity, and my purpose on this is to treat everyone equally, fairly, and respecting everyone the same, because sa society natin ngayon is maraming mga taong nagbubully, ganun po. Lalo na po sa pageant, kailangan po naming ipakita sa tao na totoo po kami at wala po silang karapatan na i-discriminate, ganun po. Ayan. Iba-iba sila, di ba? Nakakatuwa na marinig ang mga advokasya ninyo, syempre naman. Pero nag-enjoy din ang mga ka-vibes natin na mapakinggan ang kwento ng bawat isa sa inyo. Invite natin sila kailan ng preliminary, kailan ng pageant night, ano mga dapat abangan, saan kayo pwedeng panoorin. Go, take it away. Alright, so I'm inviting everyone po to watch our preliminary competition. There will be pageant media on Facebook, on other streaming platforms. You just watch na lang po. And then for our finals night on August 9, I invite everyone to watch as Malapit well. na. Yes po. Saan? Dito lang po sa Quezon City, Matrix Creation Events. Ay, alam ko yan. Yung Matrix yung parang yung isang malaking LED, di ba? Yes. Oo. Ginaganapan ng mga birthday ng mga celebrities. Yan. Fashion shows. Okay. Yes, and tomorrow is our sashing ceremony. Please watch us and support all of our candidates din, syempre sa Mr. Friendship. Tomorrow siya sa Albesos Events Place din sa Mandaluyong. Ay, ang bongga. Yes. Ano pa? And also, don't forget guys to follow our page, Mr. Friendship Philippines, and also the Mr. Friendship International. And to also follow different pages of Amplify. Doon nyo po kami makikita sa mga lahat ng mga events na mangyayari po sa amin during the event na namin sa time ng namin journey.
Thank you. And lastly, for those who wanted to support us and watch Mr. Friendship International Philippines, tickets are now available. Just simply message us in Amplify PH. Thank you and maraming salamat po. So yun po, sabi na po nila lahat. Please support us. May on- botohan din ba to? Yes po. O, paano kayo boboto? Likes, shares, ganyan? Yes po. Yeah, i-invite mo silang lahat. Just want to invite you all on our kailan po yung one at hindi. I think Hindi yung one. Alin, yung mismong pageant? Hindi po. Yung preliminary, 7 po. Sa 7 po. Oh, sa Laguna. Ang daming Magkaiba mga po kasi ganap. yung coronation sa yung preliminary. Antaray. Sorry, may dadagdag lang din ako sa August 8 kasi we will be having our charity event. Ayan. So yun, that is close to our Ang to our busy, hearts kasi oo. this Mr. Friendship is an advocacy driven organization. Totoo. Maraming salamat sa ating Mr. Friendship. Uy, palakpakan naman natin silang lahat. Yes. Diba? Kay Dr. Ernest, maraming salamat. Kay Henry, kay Ryan, kay Justin, kay Drew, at kay Adrian.